Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Saan man kayo naroroon ngayon, kung kayo man ay nandito sa ating bansang Pilipinas o kaya nasa ibang bansa, kayo po ay welcome na welcome sa ating midweek worship service dito sa Jesus the Living Word Global Christian Church. Pero bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka Panginoon, dakilang pangalan mo. Salamat po sa gabing ito na kung saan ay mag-aaral kami ng salita. Ang dalangin namin, ang Espiritu Santo ang siyang manguna sa amin, magturo sa amin, buksan ang aming puso't kaisipan upang amin ma-absorb ang iyong banal na salita. Inaalay namin ito sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay nasa ikalawang Huwebes ng buwan ng Oktubre sa taong kasalukuyan dito sa ating midweek worship service. At ang ating tema ay transformation. Ano ba yung transformation? Ang ibig sabihin ng transformation sa English, sabi po dito, thorough or dramatic change in form of appearance, nature, or character. Sa Tagalog, pagbabagong anyo o pag-iibang anyo. Yun po ang tinatawag na transformation. Dito sa ating babasahing verse sa Efeso chapter 4, verse 22 hanggang 24, nakalagay po dito, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-isip at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkataong likhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang salita, purihin ng Panginoon. Ulitin natin ang transformation sa Tagalog ay pagbabagong anyo o pagbabagong o pag-iibang anyo. Ang isang halimbawa nito mga kapatid ay yung papel. Okay, yung papel ay ang papel ay natiling papel. Kahit ibahin mong forma niyan, ginawa mong bangkang papel, eroplanong papel, tiniklup-tiklop mo, papel pa rin. Ang tawag doon ay reformation. Ang kailangan natin ay hindi reformation, kundi transformation. Ano naman transformation? Ang halimbawa ng transformation, yung papel, pag gumamit ka ng elemento, halimbawa yung apoy, pag sinunog mo yung papel ay hindi na siya papel. Ano na siya? Nagiging abo. So, nagkaroon ng transformation, yung papel ay naging abo. Dahil dun sa apoy na sumunog nito. Sa ating buhay mga kapatid, napakahalaga ang papel ng banal na espiritu sa ating buhay para magkaroon ng transformation. Unang-una nga, kung walang Holy Spirit, walang salvation, walang repentance, walang forgiveness. Bakit? Ang Holy Spirit ang magko-convict sa mga makasalanan upang magbalik loob sa Panginoon. Kaya napakahalaga ang papel ng Espiritu Santo sa buhay ng sa ating mga Kristiyano. Purihin ang Panginoon. Kaya ang kailangan dito ang pagbabago o pag-iibang anyo ng pagiging makasalanan ay hindi na dapat. Nung tayo ay hindi pa born again, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, tayo ay may anyo ng pagiging makasalanan dahil sa kasalanan ng ating ninuno o nina Eva at Adam. Pero tayo ngayon ay nandito na sa ating pagbabagong buhay dahil sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon po ng reconciliation ang tao sa Diyos, nagkaroon po ng transformation dahil yan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Purihin Panginoon. Ay sa bang example na transformation, nung kami ay nag-aaral doon sa aming probinsya sa Cagayan, doon sa Tumana, yung taniman ng mais, merong pong nahuhukay yung araro namin na parang malaking uod na ang ulo ay mapula. Ngayon, yung parang uod na ito ay kung tawagin sa wikang Ilocano ay abalin. Abalin. Masarap ito. Inaadobo lang ito o ginigisa lang ito. Napakasarap. At meron parang gatas yon sa loob nun. Malinamnam. Yung palang abalin, yan pala, pag lumalaki na, yung pala ay nagiging salagubang. Yun. So, yung lasa ng salagubang at lasa ng abalin ay magkapareho lang. Kasi nga, yung salagubang ay galing sa abalin. Nagkaroon siya ng transformation. Maging yung larva, ang uod dun sa nagiging butterfly, hindi na siya uod lang, hindi na siya larva, batawag doon. So, nagiging butterfly. Ganon din ang buhay ng tao, mga kapatid.
Kailangan natin ang transformation sa ating buhay upang sa ganon ay gagamitin tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang sinuman basta-basta na lang na tao para maglingkod sa Kanya. Merong transformation na dapat mo nang maganap. Kagaya ni Haring David, nung hindi pa siya hari, siya ay isang pastol. Pero na-transform ang kanyang buhay, siya ay naging kawal ni Saul hanggat siya ay naging hari. Siya yung sumunod na hari kay Haring Saul. Si Jonas, mga kapatid, meron din transformation sa buhay niya nung siya ay natakot o nagtago sa Diyos. Kung baga sa iniwasan niya ang Panginoon, yung task o yung tungkulin na binigay sa kanya ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita sa Ninibe, anong ginawa ni Jonah? Tumakas. Pero sa loob ng dambuhalang isda, nung itapon siya sa dagat, nilulun siya ng dambuhalang isda, yun ay kalooban ng Panginoon, pero hindi siya namatay doon. Sa loob ng dambuhalang isda, doon siya nag-pray, doon siya nag-repent. At nung siya ay tapos na mag-repent, yung isda naman na malaki, iniluwa siya malapit sa Ninibe at ipinangaral niya doon ang salita ng Panginoon. Nagkaroon ng transformation. Puri ng Panginoon, sa ating buhay, mga kapatid, ako na lang, ang halimbawa ko na lang, ako ay dating marami ring bisyo, nung ako ay hindi pa born again, ay talaga namang hindi ako karapat dapat maglingkod talaga sa Diyos. At talaga namang hindi. Bakit? Wala eh. Punong-puno pa ng kasalanan eh. Kailangan may mabago. Kailangan ma-transform ako. Ma-transform tayo bago tayo gamitin ng ating Panginoon. Amen. Importante po yun. So sa ating buhay, dapat mayroon nagaganap na transformation. Meron po tayong nababalitaan na mga nalulung sa droga. Ano ba tawag doon? Yung dinadala sa rehabilitation center. Anong ginagawa doon? Hindi transformation ang nangyayari eh. Reformation lang. Nare-reforma lang pero walang pagbabago. Bakit? Paglabas ng rehabilitation center, ano nangyari? Yun pa rin. Addict pa rin siya. So, nandun pa rin, walang nabago sa kanya. Walang nabago. Kahit ilang taon siya sa rehabilitation center, wala ding nabago. Bakit? Reformation lang kasi. So, magkaiba talaga yung reformation sa kayong transformation. Puri ng Panginoon. Kaya tayo dapat, mga kapatid, sabi nga ni Pablo sa Galatia 2:20, it's no longer I that live it. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Jesus na nabubuhay sa akin. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng na kay Kristo, hindi na dapat tayo mabuhay sa ating sarili. Dapat si Jesus na nabubuhay sa... Ano ibig sabihin nun? Dapat tinutularan natin ang ating Panginoon Jesus upang sa kanon ay malugod sa atin ang Diyos. Hindi na tayo dapat nabubuhay sa ating sarili. Ano man yung mga kagustuhan natin, ano man yung mga plano natin, hindi yun ang dapat nangunguna, kundi ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kasi nga, kasama na tayong napako sa krus ng Kalbaryo. Yung ating kasalanan ay kasama ng napako sa krus ng Kalbaryo nung mapako si Jesus Christ. Nung tinubos niya ang ating kasalanan, kasama na yung ating kasalanan na napako doon. Sabi nga doon sa isang parte ng Bible, tatanggalin mo ba o bubunutin mo ba yung sarili mo na napako? Na ibig sabihin, no, hindi ka dapat bumalik sa dating ugali, sa dating buhay. Kasi nga, na-transform na tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Tandaan natin, walang magaganap na salvation, walang magaganap na repentance, walang magaganap na forgiveness kung walang ang Espiritu Santo. At lalong walang magaganap na transformation kung walang Espiritu Santo. Biro mo, ikatlong persona na ng Diyos ang nakatira sa ating katawang lupang ito ayon sa sinasabi ng 1 Corinthians 6:19-20. Di ba niyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ibig sabihin, yung mismo ikatlong persona ng Diyos nakatira na sa ating katawang lupang ito upang tayo ay mabago. Upang baguhin ang ating puso at kaisipan lahat. Ang una nga nabago sa akin, yung aking pananalita eh. May kayabangan ako magsalita nung araw. Mapangutya pa, mapanginsulto. Pero tinanggal ng Diyos yon. Bakit? Sinimulan ako baguhin ng Panginoon, nagsimula sa pananalita. At ako naniwala, kung sino may problema sa mga viewers ngayon,
mga nanonood sa kanilang mga cellphone, sa Facebook, kung sino man yung mga may problema, kagaya ng problema ko nung araw, babaguhin din kayo ng Panginoon. Alam ko naman at alam natin na kahit ayaw nating magkasala, nagkakasala tayo. Bakit? Kasi lahat ng wala kay Kristo ay alipin ng kasalanan. Alipin ng kasalanan. Masakit man pakinggan, lahat ng wala kay Jesus Christ ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. At ang Diablo ang nagpapahamak sa buhay ng tao. Wala namang ginawang mabuti ang Diablo sa buhay ng tao eh. Bakit? Naparito siya upang pumatay, magnakaw at manira. Pero ang ating Panginoon Jesus, siya ay naparito upang tayo magkaroon buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan po. Kaya napakahalaga na tayo mga Kristiyano, lalo na tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, dapat nakikita sa atin yung tunay na pagbabagong anyo. Hindi yung mukha na bago dito eh. Yung pa rin ang mukha natin. At hindi rin nabago yung pangalan natin. Ang nabago sa atin ang ating puso't kaisipan. Yung ating dating pag-ugaling hindi maganda, hindi na ngayon nangyayari. Yon. Bakit? Tinutulungan na tayo ng Panginoon. Dinadala tayo ng Panginoon sa tamang landas ng buhay patungo sa ating Panginoong Hesus. Dinadala tayo sa kanyang liwanag. Ang mga Kristiyano ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Kung ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, hindi na transform ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Amen. Hindi na transform. Iba yung lumalakad sa kasalanan at iba yung tumatalikod sa kasalanan. Ang mga Kristiyano, ang mga born-again Christian, tayo mga born-again Christian, tayo nakakilala sa ating Panginoon, ay tumatalikod na sa kasalanan. Hindi na namumuhay sa kasalanan. Ibig ba sabihin niyan, hindi na tayo nagkakasala pa rin tayo. Yung mga kasalanan hindi sinasadya, halimbawa. Pero, kapag tayo nakagawa ng kasalanan, agad-agad tayo dapat magsisi, magbalik ulob sa Panginoon, hingin ng tawad at patatawarin naman tayo na ating Panginoon. Ulitin ko lang, iba ang ibig sabihin ng lumalakad sa kasalanan at yung tumatalikod sa kasalanan. Pag ang isang tao ay hanggang ngayon lumalakad pa kasalanan, hindi siya born again, hindi siya Christian, hindi siya na-transform. Kasi yun ang kanyang buhay. Kung baka sana hindi siya masaya kung hindi makagawa ng kasalanan. Pag hindi nakagawa ng kasalanan, para bang kalakip na ng buhay niya yung magkasala. Para bang okay lang sa kanya, tuwan-tuwa pag nakagawa ng hindi maganda. Pinagyayabang pa yung kanyang mga bisyo, pinagyayabang pa yung hindi magandang ginagawa. Yun po ang mga taong wala pa sa Panginoon. Nasa kadiliman pa. Bakit? Tuwan-tuwa pa nga, pinangangalandakan pa yung kanyang mga dating ginagawang hindi maganda, o mga ginagawa niyang dati, o hindi na bago sa kanya. Pinangangalandakan pa niya. Na siya ay maraming, maraming bisyo, pinangangalandakan niya, na siya ay maraming nagmamahal sa kanya, kung ano-ano nagawa ng laman. Mga kapatid, yung pagtatransform ng Espiritu Santo sa ating buhay ay gawa ng Espiritu ng Panginoon. Sabi nga sa Roma chapter 6, dapat pinapatay ng Espiritu ang gawa o pita ng laman para tayo ay mabuhay. Kaya ang Holy Spirit parang apoy yan na tumutupok sa ating maruming gawa, sa ating maruming sinasabi. Tinutupok yan. Kagaya ng sinasabi ko, example kanina, yung apoy ay sinunog yung papel, hindi na siya papel, kundi naging abo na. Puri ng Panginoon, naging abo na. Kasi na-transform na siya. Nagkaroon ng chemical reaction sa pamamagitan ng apoy, kaya siya ay hindi na papel, kundi abo na. Dapat ganun tayo. Hindi tayo dating pagkatao natin, sabi nga sa ating binasa sa Epeso, sabi doon, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Halimbawa, tayo maligo. Meron tayong luma at maruming damit. Anong isusot natin pagkatapos natin maligo? Isusot pa ba natin yung luma o maruming damit na yon? Hubarin na natin yun. Tapon na natin yun. Pag hindi na pakinabangan, tapon na natin yun. Yung lumang damit na tinutukoy dito, yung maruming damit na tinutukoy ko ay yung masasama na ginagawa natin nung araw. Magpalit na tayo ng damit kumbaga sa sa kasuotan. Magpalit tayo. Sabi dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao nilikhang kararawan ng Diyos. At nahayag sa matuwid na banal at mabuhay ayon sa katotohanan. Amen. Magbago ng diwa. Sa Roma chapter 12, verse 2 nga, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ibig sabihin,
Nagsisimula yan, ang pagbabago, nagsisimula sa isip. Nagsisimula sa isip. Ang isip natin, mga kapatid, ang isipan natin, mga kapatid, nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, ay talagang marumi. Kung ano-ano ang nakaimbak dyan sa ating utak. Ang kaisipan, mga kapatid, ang isip ay makapangyarihan. Subukan mo mag-isip ng numero. Huwag mong sasabihin sa akin. At kung nakaisip ka na, huwag mong sasabihin sa akin, subukan mong tanggalin. Matatanggal ba agad? Pumasok na eh. Ganyan ang kapangyarihan ng isip. Kaya may pumasok na malalaswang kaisipan, ang hirap tanggalin yan. Matagal bago matanggal yan. Kailangan dyan ang kapangyarihan ng Panginoon, ang Espiritu Santo, ang salita ng Diyos. Sabi sa Philippians chapter 4, dapat ang iniisip natin yung mga totoo, marangal, mga salita o mga bagay na marangal, matuwid, mga totoo. Yung ating isip, mga kapatid, dyan nagsisimula ang magpaggawa ng kasalanan. Nagpaplano yung isip. At pag bumaba yan sa puso, ginagawa na ng katawan. At ang Panginoong Hesus lamang at ang Espiritu Santo lamang ang makakatulong sa atin upang matanggal ang mga kaisibang yan na malalaso, na hindi mabuti sa halip ay o hindi malinis kundi marumi. Amen. Puri ng Panginoon. Kaya kailangan ng ating isip, ang ating isipan, mga kapatid, mapuno ng salita ng Diyos. Kung ano lang kasi pinapasok natin ating kaisipan eh. Hindi dapat. Kasi mga Kristiyano na tayo, dapat napupuno yan ng salita ng Diyos. Kasi kung ano yung binabasa natin, napapanood natin, pasok sa utak natin. Pasok yan sa utak natin. Kailangan yan, paano mawala? Mag-isip ka ng iba, yung mga malinis na kaisipan. Mag-isip tayo ng mabubuting bagay. At siyempre, salita ng Diyos. Higit sa lahat, salita ng Panginoon. Amen. Tayong mga mananampalataya ay dapat na tayo ang nakikitaan ng tunay na pagbabagong anyo o transformation. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili at hindi natin kayang baguhin ang sinuman. Ang Diyos lamang sa pamamagitan ng relasyon natin sa ating Panginoon, doon tayo nagkakaroon ng pagbabago. Kaya sabi ng Bible, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Pag sinabing bago na, wala na yung dating pagkatao, hindi na dapat nagagawa o ginagawa yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sinasabi nga na 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ano man ang inyong ginagawa, kumain man o uminom, gawin nyo ito sa kairarangal ng Diyos. Ikararangal ng Diyos. Amen. For the glory of God, dapat narorhati ang pangalan ng ating Diyos sa bawat sinasabi natin, sa bawat ginagawa natin, at sa bawat iniisip natin, siyempre. Ang Diyos, alam niya kung anong laman na ating isip. Alam niya lahat. Alam niya kung matuwid ba tayo sa paningin niya. Alam niya yung laman ng ating puso. Alam niya lahat. Hindi pa man tayo magsasalita, hindi pa man tayo mag-isip, alam na niya yung iniisip natin. Alam na niya kung ano yung sasabihin natin. Alam na kung ano yung gagawin natin. Amen? Alam na niya lahat. Kasi siya ay omniscient, omnipotent, and omnipresent ang ating Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, tayo ay dapat magkaroon ng ganap na pagbabago anyo, transformation, na siyang ating tema itong buwan ng October. Amen. Hindi ang mangyayari kung hindi tayo magpasakop sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ang Diyos gusto niya tayong baguhin. Kailangan makipag-cooperate tayo. Kasi hindi naman namemersa ang Panginoon eh. Ang layunin niya talaga tayo baguhin. Ang layunin niya gagawin tayong mabuti sa kanyang paningin. Pero kung ayaw natin makipag-cooperate, kung ayaw natin magpasakop sa kaparaanan ng Diyos, hindi po mangyayari ang pagbabago. Walang iniwan yan sa isang taong nagpagupit sa barberya. Pagpasok ng lalaki, ng taong magpapagupit, sasabihin lang niya kung anong gupit, barbers ba yan o ano man, barbero na ang bahala doon. Amen, barbero na ang bahala doon. At huwag kang malikot. Kasi pag malikot ka habang nagpapagupit, paglabas mo hindi maganda ang gupit mo. Magatagpi-tagpi yung buhok mo. Bakit? Malikot ka kasi. Pinangunahan mo yung kaparaanan ng barbero eh. Ganon din sa atin.
Pag pinangunahan natin ang kaparaanan ng Diyos, tagpi-tagpi ang buhay natin kagaya ng taong nagpagupit. Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Tayo ay umaayon lang dapat. Kung ano ang kanyang kaparaanan, doon tayo. Huwag nating sasalungatin. Huwag nating kukontrahin. Pag kinontra natin ang kaparaanan ng Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Kahit gusto natin magbago, kung ayaw naman natin magkaipag-cooperate, kung tayo naman ay kumukontra sa kanyang kaparaanan, sa kanyang kalooban, hindi magaganap ang pagbabago sa buhay natin. Hindi magaganap ang transformation. Amen. Ang ibig sabihin, partnership. Ang holiness ay partnership between God and man. Ang Diyos, tandaan natin, hindi namimilit, nanghihikayat, nagko-convince ang ating Panginoon. Ano ang response natin? Ano ang magiging response natin sa kagustuhan ng Diyos? Tatanggapin ba natin o i-reject natin? Kagaya niyan sa salvation. Si Jesus yung nag-iisang tagapagligtas. Kaya pag in-reject mo ang ating Panginoon Jesus, sinong magliligtas sa'yo? Wala. Nag-iisang tagapagligtas, i-reject mo pa? Ay sigurado mapahamak ka. Siya lang yung daan sabi sa Bible, siya mismo may sabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Pagkatapos i-reject mo, saan ka pupulutin? Amen. Ang Panginoon laging mabuti ang plano niya sa buhay natin. Lagi sa ating kabutihan yan. Hindi siya nagpanukala sa ating ikasasama. Kung merong nagpapanukala sa ating ikasasama, hindi yun ang Diyos. Hindi ang Diyos, kundi ang kalaban, kundi ang dyablo. Laging mabuti ang gusto ng Diyos sa bagamat dumadas tayo ng mga pagsubok na ang tingin natin ay negatibo, ang tingin natin ay hindi maganda sa ating kapakanan, pero yun ay inalaw ng Panginoon. Pinahintulod ng Diyos ang lahat ng pagsubok na yan para tayo ay tumatag, para tayo ay mapabuti sa kanyang paningin. Amen. Ganun po ang kaparaanan ng Diyos. Siya po ang gumagawa para sa atin. Siya nga lumalaban para sa atin. Kagaya doon sa topic ng Don't Watch sa unang Samuel. May nabasa ako doon, ang Diyos ang lumalaban para sa iyo. Amen. Ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Kasi ang labanan espiritual, hindi natin kaya yan. Kailangan natin ang Panginoon. Hindi natin kaya ang labanan espiritual. Hindi naman pisikalan yan Hindi yan suntukan o saksakan o ano pa man. Espiritual. At hindi nakikita ang kalaban. Dahil espiritu ang kalaban. We are in the side of God. Wala tayo sa side ng kaaway. Ano sinasabi ng Roma 8:31? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Amen. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ang gagawin lang natin, magpasakop sa kalooban, sa kaparaanan ng ating Diyos, sapagat siya ang nakakaalam para sa ating ikabubuti. Huwag na tayong umayon sa tagbo ng mundong ito. Sa halip, magbago na tayo ng diwa at pag-iisip. Pag umaayon pa tayo sa tagbo ng mundong ito, malabo na may pagbabago sa buhay natin. Malabo na may transformation magaganap. Kasi nasa sanlibutan ang ating kaisipan. Ang sanlibutan ay ginagamit din ng kaawayan para ipahamak ang tao. Kahit ano pwedeng gamitin ng dyablo para ipahamak ang tao. Wala naman siyang ginawang mabuti talaga. Amen. Nagsimula yan kay Eva hanggang sa panahon ito, kumikilos pa ang kalaban. At bantayan natin yon. Hindi tayo dapat matakot dahil meron tayong kakampi. Meron tayong big brother, ang ating Panginoon Jesus. Siya ang magtatanggol sa atin. Hayaan natin ang Panginoon magkikipaglaban. At siguradong tagumpay tayo. Dahil kung paano siya nagtagumpay, magtatagumpay din tayo. Sa ating buhay ngayon, sa ating buhay transformation, nagtatagumpay tayo dahil sa ating Panginoon na laging nagmamahal sa atin. Kaya kung sino ka man, mga kapatid, sino ka man na nanonood ngayon, kung gusto magkaroon ng transformation sa iyong buhay, sumunod ka sa panalangin na ito, Panginoong Jesus, kinikilala kita na Diyos, Panginoon tagapagligtas, nagkatawang tao ka, namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon,
sa lahat ng aking mga gawang kasalanan, magmula nung ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. At dalangin ko, Panginoon, na pumasok ka sa buhay ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko, Diyos ko at tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko, Panginoon. Nais ko ang pagbabago, nais ko ang transformation sa buhay ko, Panginoon. Dahil nais kong maglingkod sa iyo. Salamat po na marami sa kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po. Sulat mo nga po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang pagdating ng tagdang panahon sa araw ng judgment, isa ang pangalan ko sa iyong tatawagin upang papapasukin mo ako sa iyong kaharian. Maraming pong salamat, Panginoon. Itong aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung ginawa niyo yan na may katapatan sa inyong puso, malaking pagbabago ang gagawin ng Diyos sa ating buhay, sa inyong buhay. Gagawin niya kayong lingkod niya. Pero bago kayo gawing lingkod ng Diyos, may babaguhin muna sa atin. May babaguhin sa inyo. Kaya mga kapatid, tandaan natin, hindi magaganap ang tunay na pagbabago, hindi magaganap ang tunay na transformation sa buhay natin kung wala ang Espiritu Santo. Paano matatanggap ang Espiritu Santo? You must be born again. Naipaliwanag ko na kanina. You must be born again. Upang sa ganon, ay manahan sa ating buhay, sa ating katawang lupang ito, ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Yan po ang ating topic ngayong gabi, transformation. At naniwala po ako na marami kayong napulot. Marami tayong napulot sa salita ng Diyos. Tanggapin natin ito sa ating puso. Tayo manalangin bilang pagtatapos ng gawain ito. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng transformation. At tunay nga, Panginoon, na kung wala ka sa amin, wala kami magagawa. Kahit nais namin magbago, mawala ang lahat ng bagay na hindi mabubuti sa aming buhay kung wala ang Espiritu Santo, kung wala kaming relasyon sa iyo, Panginoon, ay hindi magaganap ang tunay na pagbabago. Salamat po na marami at nawa, Panginoon, ng mga tao na nakinig o nanood sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga cellphone, nawa, Lord, hindi yun ang huli ng pagkakaroon nila ng relasyon sa iyo, kundi yun ang una, simula, Panginoon. At nawa nga po, Panginoon, lahat ng nanalangin ng pagtanggap sa iyo, Panginoon Jesus, ay walang mawawala. Pagdating ng araw ng pagbuhay mo sa mga patay o sa rapture na siya tawag, kasama kami lahat. Kasama kami lahat na sasalubungin ka, Panginoon, sa impapawid. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Taas po natin ating dalawang kamay. Tatagon tayo sa ating benediction. Ang masaganang pagpapala, kapayapaan, pag-ibig, at pag-iingat mula sa ating Diyos Ama, sa ating pag-isa ng Diyos Anak, at sa pamatnubay ng Diyos Espiritu Santo ay sumasa atin lahat, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen and amen. God bless you all. Maraming salamat sa inyong pagkikinig o sa inyong panunood. Nawa kayo ay laging manood ng ating midweek worship service dito sa Jesus the Living Word tuwing Huwebes ng gabi alas 7. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingatan ng Panginoon. Saan man kayo magpunta, saan man kayo paroroon, ang Diyos ang laging mag-iingat sa ating lahat. God bless you all.